misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Jasper Kyle Legaspi para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ng Gamara family, Freddy and Benny Brown, Renzo Sabado para din sa kanilang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ni Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Piñaroyo family, Jose Amanuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio Cruz and Magat family, Angela Recafrente and family, Ferdy and Aji del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Corporation, Fontilla family, Balawag family, Lina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Cecilia San Juan, Dominga Bulante, Eva Samio and family. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laicerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalater Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Sison, Hil Kalina, Tilma Vitirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juvie Dano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Lids, Sosimo Alfonso, Juani Chavez, Colin Iranista, and Nelson Marciales. Natatanging kailingan nila Ronald Salamat, Gilitio Pangco, Aji and Ferdy del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darim Aceveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia at JC Salonga. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Martina, Consuelo Chodora Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Don de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Mariano Jr., Azucena Corazon, Emilio, Natividad Patricio, Leticia Roel, Bert, Nancy, Virginia, Heidi, Solemnidad Sowichi, Erwin, Hilaria, Josephine, Jeronimo, Romulo, Rolando, Salvador, Jimmy, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Rinaldo Androgelio, Norma Crisanto, Digna, Josefero, Rosito, Hermenihilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Marina, Delia, Ramon, Seriaca, Ereneo, Julia, Chodoro, Rebecca, Arturo, Arlene, Maria Susana, Dennis Florante, Julian, Elvira, Clemente Jr., Ardelisa, Filemon, Justada, Julie Salvador Jr., Florem, Renato Nonorata Handayan, Anita Josefa Vicente, Rafael, Robert Ronmart, Maria An Ambrosio, Elisa Fermin, Renmar, Fabian Sr., Rebecca Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar at Josefina. Lumuhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbaba kaming lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo.
Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo, kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at tinala ay nadungisan ng aming pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sadyang nakakagulat ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo sa linggong ito. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kung paanong hindi pinabayaan ng Diyos na magutom at mauhaw si Elias, gayon din naman ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang maging tinapay ng buhay. Sa kanya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay, at nakatatagpo ng kaganapan ng buhay. At ang maumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong buting paring panauhin, Reverend Father James Uy, OSA. upang siya ay makapiling, mapagpirog na Diyos natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sadyang nakagulat ang mga salita ni Jesus. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mong Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amay kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Umupo ang lahat. Nagpadala ang Diyos ng anghel kay Elias upang pag-ibayuhin ang kanyang pisikal at moral na lakas, at sa gayon ay may pagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay at misyon. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retema at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom, at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin.
pasasalamat, di ako titigil, aking pupurihin kaniyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang api, umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Mabuti at maawain ang Espiritong tinanggap natin mula sa Diyos. Sa pag-isa natin sa Espiritu, ginagawa nating kalugod-lugod na alay ang ating buhay sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisinan ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na nahain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin.
Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kontinuasyon ng sinasabi nating discourse or tungkol sa turo ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Kung babalik tanaw tayo sa nakaraan, so sinabi mismo ni Jesus na yung nagpadala o nagpaulan ng tinapay sa disyerto, ang Diyos, hindi si Moises ang nagpaulan, kundi ang Diyos. Sila ay kumain, nabusog, ngunit sila'y namatay. At si Jesus din nagpakain ng 5,000 tao o 4,000 tao at ilan pang mga tao, at sila ay nabusog. At sila rin ay namatay. No? Pero sinasabi ni Jesus ngayon ang ibang aral tungkol sa tinapay ng buhay. So lahat tayo kailangan o gustong kumain ng tinapay na magpapabusog sa ating tiyan, sa ating sikmura. Pero ang tinapay na binabanggit dito, ang tinapay na magpapalakas sa ating espiritu, magpapalakas sa ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang tinapay mismo ay, kung sasabihin natin, ay simbolo ng buhay. 'Di ba? Ang tinapay ay kinakain para dugtungan ang buhay. No? Umiinom tayo ng tubig, ganun din, para dugtungan ang buhay. So, ang sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. So, mula nang marinig ng mga pagano ang salita ni Jesus na ang kanyang laman ay kanin, no? Sapagkat ito ay pagkain. So, inakusa ang mga Kristiyano, yung mga sumusunod kay Jesus na mga cannibals. No? Pero kung titingnan natin, hindi tayo cannibals. So, ang katawan at dugo ni Jesus ay simbolo ng kanyang buhay. So, ito ay simbolo, no? Sa banal na komunyon, tinatanggap natin ang blessed host, yung sagradong ostia, nilang ostia, kundi si Jesus na binasbasan ng pare, at ito ay tinatanggap natin sa banal na komunyon. Pero mas malalim ang dapat pagkaunawa natin ngayon sapagkat si Jesus ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Sabi nga, tayo ay nagiging banal sapagkat tinatanggap natin ang Diyos. Diba? You are what you eat. Ano na yung pumapasok sa sayo o sa iyong bunganga, bibig, ay nagiging ikaw. Kaya nga,
One time, nabanggit ko na merong elepanteng kulay pink. Nakakita na kayo ng, nakikita kayo mga itim, puti, no? Pero yung pink. So, kahit na yung mga ibang pari, natatawa kasi nga nabanggit ko yun. Sabi ako nung una hindi naniwala dahil sa halaman na kinakain nila, no, nagiging kulay pink sila. So wag niyong kainin kasi baka maging pink kayo, no? So, kidding aside, di ako nagano, pero tingnan niyo, i-search niyo. Kapag kumain tayo, no, ng banal na, lalo na yung ostia na binasbasan, yan ay nagiging si Jesus. Wala pong magic ang ginagawa ang pare. Inaalala natin, sinasariwa natin yung ginawa ni Jesus nung huling hapunan. No? Tapos, nagiging banal yun, nagiging si Jesus. No? Depende rin yan sa tumatanggap na tao. Banal yung tinatanggap mo sa komunyon, dapat nagiging banal din yung taong tumatanggap. Kasi ang disposition natin na tayo'y tatanggap, kahit na tayo makasalanan, kaya nga yung mga talagang hindi maatim na tumanggap ng banal na komunyon, pinagkukumpisal. No? Para pagtanggap mo sa Diyos, ay karapat-dapat ka. Pero dapat makita sa atin si Jesus sa buhay natin. Hindi yung pag-uwi natin, nandiyan na, nagmumura, nakikipag-away na. So, hindi tayo nagiging si Kristo. Sabi ko nga, we are what we eat. Kung kakanin natin o tatanggapin, actually, hindi yung sasabihin kakanin tatanggapin si Jesus sa banal na komunyon, tayo'y nagiging banal. Hindi tayo magiging probably si Jesus kasi malayong-malaya tayo kay Jesus. Siya ay anak ng Diyos. Tayo'y anak din ng Diyos. Nagiging anak ng Diyos dahil kay Jesus. Kaya nga, ano ba ang dapat nating maging asal o maging ayos o katauhan bago tayo tumanggap sa Diyos? Sabi nga, dapat tayo ay nagsisina sa ating kasalanan. No? Tayo ay nakipagbati na dun sa mga kaaway natin. No? Sana ay nakagawa na tayo ng mabuting bagay sa ating kapwa. Kahit na simulan natin sa ating pamilya, yung maliliit na bagay. Kahit na yung simpleng pagbati mo sa kapwa, yan ay mabuting bagay na gusto ng Panginoon. No? Yung paggalang mo sa ibang tao, sa karapatan ng ibang tao. So yan ay pagsunod sa utos ng Diyos. Di ba? We should become instruments of peace para tayo mismo ay makatanggap ng kapayapaan sa buhay natin. Kasi paano tayo minsan hindi nagiging payapa? Kasi nga dahil sa problema sa paligid natin, tayo'y naapektuhan. Huwag kayong magpa-apekto sa mga bashers ninyo. Marami pa kayong bashers? No? Lahat tayo meron siguro kasi we cannot please people dun sa mga ginagawa nating magagandang bagay. Bakit? Sapagkat minsan sasabihan tayo, ay nagbabait-baitan lang yan. Ay nagdudunong-dunungan lang yan. O ay nagbanal-banalan lang yan. So, sabi nga, dapat hindi natin intindihin yung sinasabi ng tao sa atin. Ang intindihin natin, paano tayo nakipag-ugnayan sa Diyos? Paano yung pagpapakita natin ng kabutihan sa Diyos? Hayaan mo ang tao na bumatikos sa iyo. Father, kasi apektado po ako Konting salita lamang ay na-hurt na ako. Kung ikaw ay nasasaktan, siguro sinasabi sa mga puna ng ibang tao na ikaw, baguhin mo yung ginagawa mo. Hindi nila gusto yung ginagawa mo. Pakita mo kung sino ka. Diba? Ang mga Pilipino nagiging sikat sa ibang lugar, pinapakita ang pusong Pinoy.
Pero bakit dito sa ating bayan, hindi natin maipakita ang ating pusong Pinoy, pusong banal, puso ni Jesus? Amen? Meron tayong puso ni Jesus kasi mula nang tayo isilang, tayo hinubog na ng Diyos na kanyang kawangis. We are made, no, body and soul na banal na kawangis ng Diyos. Dapat laging nakikita sa atin ang katauhan ng Diyos. Hindi man tayo maging Diyos, sabi ko kanina, nakikita sa atin ang gawaing makadiyos. No? Kaya huwag kang mag-alala kung ikaw ay binabatikos. Even Christ suffered, no, criticism. Kasi kahit na sa ating ebanghelyo, sinabi, yan ay anak ni Jose. Kilala natin ang mga magulang niya. Bakit magiging banal siya? Ganun din tayo sa buhay natin, di ba? Dinajudge agad natin ang ibang tao, no? Hindi natin kilala minsan kung ano lang yung pagkakilala natin. No, di natin inaalam, binabatid na marahil nag-ibang bansa ito, nagpakadalubhasa, nagsanay, no? Ay hindi nakita ng tao yan. Ngayon, kung sumisikat na, doon lang pinapalakpakan, doon lang, no? Pinagpupugayan. No, pero yung mga tao, even Jesus was neglected by his people in his hometown. No, yung sino pa yung mga ine-expect nating gagalang sa atin ay hindi ganon ang ginagawa, kundi binababa tayo, pinipilit tayong hininihila pababa. So we should try, no, to recognize or to appreciate yung magandang gawain ng ibang tao. Huwag kang don't get jealous. No? Ano bang jealous sa Tagalog? Huwag kang magselos. Ay, nakalimutan ko, selos pa naman yung famous song, no? Selos. But if you will listen to the message, no, ang hindi maganda because selos ang pinairal, no? Yan ang nakakasakit sa ating kapwa. Ang selos ang nakapapatay sa tao. Dahil sa puno ng galit, nagselos, nagalit, pumapatay ang tao. Di ba? Pero our jealousy will be taken out by God kung tayo magtitiwala sa Kanya. Aalisin ng Diyos yung selos na yan. No? Huwag kang magselos, sabihin ng Diyos. Ikaw ay aking gagabayan. So para gabayan tayo ng Diyos, tulad ng ginawa ng mga ibang tao, hindi lamang sila kumain ng tinapay na bigay ng Diyos. Kung titingnan natin, humingi pa sila ng tinapay na laging bubuhay sa kanila. Pero sinabi ni Jesus, ako na nga ang tinapay ng buhay. Ang sinumang tumanggap sa akin ay hindi mamamatay. So marahil mamatay ang ating katawang lupa, pero ang ating espiritu ay hindi mamamatay sapagkat sinabi ng Diyos na tayo ay kakalingain niya ang sinumang nananalig sa Kanya. Sana mga kapatid, lagi nating isipin sa mga bagay na ginagawa natin. Kahit na tayo ay mahirapan, ito ay ginagawa natin sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ni Jesus. Sana patuloy pa tayong magdasal, huwag tayong manghinawa sapagkat si Jesus sa lahat ng oras ng kanyang buhay ay nagdasal sa Ama at ito ay ibinigay ng Ama, tinupad ng Ama ang lahat ng kanyang kahilingan. Ang ating mga kahilingan ay tutok din o ibibigay ng Diyos kung tayo'y nananalig sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa kapwa, tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglayang matibay na pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon na paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinupaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadanawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatahuan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian na makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan sa daan ng kabanalan upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Kristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Umupo ang lahat. Take and bless the work of our
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang tumubos sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkapatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turi ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pagtulot sa puso, diyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasulang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Ito ang aking katawan, handog ko sa inyo. Ito ang kalis ng bagong tipan sa aking dugo. Sa pagtanggap ninyo nito, tanggapin niyo ko, at buhay na walang hanggan dulot ko sa inyo.
ang alay ko sa inyo at inumin dugong binuhos para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito, gunitain ako at ang buhay na sa bawat tao'y kaloob ko. Luwalhati sa Diyos sa katawang handog sa inyo. Luwalhati sa Diyos sa bagong tipan sa aking dugo, sa pagtanggap niyo sa akin ipahayag ninyo aking kamatayan hanggang sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa lulungling ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Umupo po muna sandali. Mga paanyaya, sa darating na buwan ng Setyembre ay ang taunang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang ikalawang patron ng ating parokya at distrito ng San Nicolas. Kaugnay nito, mula unang araw hanggang sa ikasyam na araw ng Setyembre, ay magkakaroon po tayo ng nobena mass sa ating parokya at sa ating mga barangay na nasasakupan tuwing ika-6 ng gabi. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aalay ng sobre
Kalakip ang ating mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobinaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas bilang ating ikalawang patron, tayo po ay magkakaroon ng karakol sa 8 ng Setyembre, araw ng Linggo. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hiling kay San Nicolas de Tolentino at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Sa 8 ng Setyembre, araw ng Linggo, ay ang kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 at 9 ng umaga. At sa 6 ng gabi, inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipapamahagi sa mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa 10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na 6 ng umaga at fiesta mass sa 6 ng gabi na pamumunuan ng lubhang kagalang-galang Bishop Roby Gaa ng Diocese ng Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. Pagbabatid. Ang samahan ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila ay malugod pong inaanyayahan ng lahat ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Soledad na may gulang 21 pataas na lumahok sa kanilang samahan na may adhikaing itaguyod at ipalaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Maynila. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sister Elva Flor, Internal Chairman, o kay Brother Mark Dave Saan, External Chairman ng Cofradia, o sa mga kakilalang miyembro ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila para sa iba pang mga detalye at impormasyon. Samahan ninyo po kami sa aming adhikaing ito. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon ay magsiyo ko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili